hanggang leeg ang takot na mga residente matapos ang isang lalaki puluputan sa leeg ng isang malaking sawa. Ang nakadaling sawa sa kanya, pinaniniwalaang nanggaling sa dike na ito sa kanilang barangay na 20 meters lang ang layo. May narinig akong tumumba sa tabi ng bahay namin. Tapos parang nagpupumiglas. Nung una, hindi ko pa pinansin dahil baka may nag-aaway lang. Lagi kasing may mga nag-aaway na lasing dito sa lugar namin. Kaya nung nawala na yung ingay, dumungaw agad ako sa bintana para malaman kung ano yung nangyari. Nagulat ako nung may nakita akong lalaki na nakahiga sa gilid ng bahay namin. Ang mas nakakatakot pa ay yung dambuhalang sawa na nakapulupot sa leeg niya. Hindi na gumagalaw yung lalaki kaya agad ako humingi ng tulong sa kapitbahay namin. Nakakatakot talaga dahil sobrang laki ng sawa. Hindi ko akalain na ganun pala kalaki yung nababalita ang sawa na gumagala sa lugar namin at kaya na nitong kumain ng tao. Nung nasigurado nilang patay na ang sawa, doon pa lang nila nilapitan ang biktima, dating dispatcher sa kanilang barangay. Ayaw talaga umalis ng malaking sawa sa leeg ng lalaki. Kapag lalapit kami lumalaban talaga. Kaya kumuha na ng pamalo yung isa kong kapitbahay at pinagpapalo yung malaking sawa dahil mas importante yung buhay ng lalaki kaysa dun sa ahas. Nung sigurado kami na patay na talaga yung sawa, doon namin tinanggal yung nakapulupot nun sa leeg ng lalaki. Pero wala na talaga, di na humihinga yung lalaki. Dinala naman agad sa ospital, pero wala na talagang buhay. Nagkaroon tuloy ng takot yung mga tao sa lugar namin. Dahil baka meron pang kasama yung malaking sawa at may mabiktima ulit. Bagamat wala namang venom o lason ang sawa, ang ikinamatay ng biktima ang matinding pagkapulupot ng ahas sa kanyang leeg. Dahil sa dinulot na takot ng malaking sawa sa mga tao dito sa amin, nagpadala ang barangay ng eksperto para ipaliwanag sa amin ang nangyari. Sinabi ng eksperto na walang kamandag ang mga sawa, constrictor sila. Ibig sabihin, pinapatay nila ang kanilang biktima gamit ang paglingkis hanggang sa hindi na ito makahinga o tumigil ang puso dahil sa pressure ng pagpulupot nito. Kahit na nakakatakot tignan ng mga sawa, hindi daw sila aggressive sa tao. Aatake lang ang mga ito kung inaabala sila o nakaramdam ito ng panganib sa buhay nila. Sinabihan din kami na wag daw saktan ng mga sawa dahil pwede kaming makasuhan. Kung sakaling may makita man kami, tumawag kami agad ng eksperto sa paghuhuli nito para maisurrender sa kinaukulan. Pero ayon sa isinagawang investigasyon ng pamunuan ng barangay, hindi aksidente ang engkwentro sa sawa. Nung inimbestagahan yung pangyayari, nakita sa CCTV na talagang kinuha pala ng lalaki yung sawa sa krek. Dahil siguro sa kalasingan, kaya niya nagawa yon. Tapos, balak na siguro ipakita sa kainuman niya yung malaking sawa. Pero dahil sa pagkalasing at sa laki na rin ng sawa, nung pinuluputan na siya nito, wala na siyang nagawa. Dahil nga lasing siya, kitang-kita sa CCTV na siya mismo ang naglagay ng sawa sa balikat niya. Ang hindi niya alam, yun pala ang tatapos sa kanyang buhay. Malaking aral ito sa mga tao sa lugar namin na malakas uminom ng alak, nakapaglasing na, tulog na. Isang maling hawak. Buhay ang naging kabayaran sa lingkis ng kapahamakan. Isang bata sa Quezon, sugatan ang ulo matapos dapuan ng isang hindi pa matukoy na nilalang na umaatake raw sa kailaliman ng gabi. May pakpak din daw ang balibalita ngayon sa isang bayan sa Quezon na nagdudulot sa kanila ng pangamba. May malaki kaming problema sa barangay namin dahil tuwing sasapit ang gabi, natatakot kaming dumaan dun sa tapat ng malaking puno ng akasya. Dun kasi laging may lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake sa mga dumadaan, nakamotor man o naglalakad. Nung isang araw lang, inatake nung nilalang na yun yung anak ko, kaya nagtamo siya ng mga mahabang sugod sa likod at balikat. Bukod sa anak ko, marami na ring nabiktima yung nilalang na yun, kaya nagdudulot na ito ng takot dito sa barangay namin. Dahil ayon sa mga kwento, alaga daw ng aswang yung umaataking nilalang. Mukhang tahimik at payapa. Pero pagkagat ng dilim,
may naghahasik daw rito ng lagim. Tahimik lang yung lugar namin noon, pero simula nang dumating yung matandang babae na nakatira sa gilid ng bundok, doon na nagsimula yung pag-atake ng lumilipad na nilalang sa lugar namin. Hinala ng mga kabarangay ko na yung matandang babae yung aswang na nag-aalaga doon sa nilalang. Kasi nangyari talaga lahat ng to simula nang dumating yun eh. Bihira lang din namin makita yung matandang babae na lumabas ng bahay na parang laging tulog pag merong sikat ng araw. Gusto man daw nilang iwasan ang kalsada kung saan umaatake ang kinatatakutang ibon. Wala naman daw silang ibang alternatibong ruta. Kahit na anong iwas namin sa daanan para hindi kami atakihin ng nilalang, minsan napipilitan pa rin kaming dumaan doon kahit gabi na. Kung iiba kasi kami ng daan, mapapalayo kami. Yung isang oras na lakad, nagiging 15 minutos na lang kapag dumadaan kami doon sa lugar na may umaataking nilalang. Kaya pagpagod na talaga kami galing trabaho, kahit nakakatakot, sa malapit na lang kami dumadaan. Kahit naatakihin pa kami nung lumilipad na nilalang na yun. Pakiramdam nila, hindi lang daw iisa ang umaataking ibon sa kanilang bayan. Pakiramdam namin, marami yung nilalang na umaatake sa lugar namin. Kasi maging sa ibang barangay, nagkakaroon na rin sila ng problema na katulad ng sa amin. Kumalat na rin yung balita na may lumilipad na nilalang na umaatake tuwing gabi na nagdulot ng takot sa mga residente. May isang albularyo kaming nilapitan at ang sabi niya, malakas daw ang posibilidad na alaga ng aswang yung umaatake at nagdudulot ng takot sa lugar namin. Para subukang matunton ang kinaroroonan ng kinatatakutang malaking ibon, naglibot ang aming team sa kagubatan sa palibot ng Busay. Dahil marami nang natatakot sa lugar namin, may mga nagpuntang eksperto sa ibon sa lugar namin. Doon ay inikot nila ang kagubatan na malapit sa lugar kung saan umaatake yung nilalang. Doon ay may nakita silang mga ebidensya na totoo ngang may umaatake, pero hindi daw ito alaga ng aswang. Dahil yun daw ay Philippine Eagle Owl na may ugali daw talagang umaatake kapag nabubulabag yung teritoryo nito. May puga daw yung kwago doon sa puno ng akasya, kaya kapag dumadaan doon, inaatake ng ibon. Akala namin, alaga talaga ng aswang yung nilalang. Yun pala, kwago lang. Kaya dapat hindi talaga muna kami maniniwala sa mga sabi-sabi dahil baka maling impormasyon yung makuha namin. Anumang lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake mula sa kawalan, papalipad sa napakalikot na imahinasyon. May bumabaraw na misteryosong matandang babae. Kahit kumakabog ang dibdib, lakas loob na sumilip sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nagpapahinga na ako nung gabi. Pero bago ako matulog, nanood muna ako ng horror movies. Kaya konting kaluskos lang nagigising ako agad. Pero nung bandang alas 12 ng gabi, may biglang bumagsak sa bubong namin. Sobrang lakas ng pagbagsak. Kaya alam kong hindi yun normal. Dahil napaka-imposible na pusa lang yun. Pagbagsak sa bubong ng nilalang, parang nahulog pa yun sa bakuran namin. Doon na ako nakarinig ng mga kaibang tunog na hindi galing sa tao, na para bang nasasakpan yung nilalang sa pagkabagsak niya. Doon ako naglakas loob na silipin kung ano nga ba yung bumagsak, at nanlaki talaga yung mga mata ko dahil isang matandang babae na parang pulubi yung bumungad sa akin. Nagkatitigan kami ng matanda, kaya tandang-tanda ko yung itsura niya. May sumilip na hulma ng isang matanda hanggang humingi na siya ng saklolo. Kaya ang matanda kumaripas palayo. Habang nakatitig ako sa matandang babae na nasa bakuran namin ng 10 oras ng gabi, bigla itong kumilos ng kakaiba na para bang isang pusa na nagkakalkal ng lupa. At nang tumingin ulit yung matanda sa akin, bigla yung dumampot ng kahoy at nagaambang ibabato sa direksyon kung nasan ako. Doon ako humingi ng tulong at sumigaw ng malakas upang mabugaw yung matanda. At nang mapansin nito na nagising na rin yung mga kasama ko sa bahay, ay bigla na lang kumaripas ng takbo papalayo sa bahay namin. Nakakakilabot, pero may nakapagsabi sa akin na hindi daw ito yung unang pagkakataon na may ganitong pangyayari sa barangay namin. At mahinala na yung mga kababarya ko kung sino yung matandang pagala-gala tuwing sasapit yung hating gabi. Isa na nga ba sa dalawang matandang babaeng ito, ang misteryosong babaeng bigla na lang sumulpot sa bakuran. Isa dun sa dalawang matandang babae ang suspetya namin kung bakit nagkakaroon ng takot ang mga tao dito sa baryo.
Kaya para matapos na ang mga usap-usapan tungkol sa misteryosong nilalang na gumagala dito sa amin, ay humingi na kami ng tulong sa barangay. Doon namin nakumpirma, base na rin sa mga salaysay ng mga nakakakita sa matanda tuwing hating gabi, na ang matandang umaakit sa bubong at nagpapagala-gala ay si Aling Maria, na matagal nang hinihinala dito sa lugar namin na isang aswang. Pero may mga nakapagsabi din sa amin na may sakit daw sa pag-iisip si Aling Maria, kaya ganun ang mga kinikilos nito. Pero hindi kaya ginagamit niya lang ang dahilan na sakit sa isip upang matakasan at mawala ang mga hinala sa kanya na isa siyang totoong aswang. Ipinagtanong din ng aming team ang posibleng kaanak ni Maria pero walang makapagturo kung sino ito at nasaan. Kahit na nagtulong-tulong na kami para malaman kung sino ba at tagasan talaga si Aling Maria, ay wala kaming nakuhang sagot. Bigla na lang siyang sumulpot dito sa lugar namin at pagkatapos nun ay sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. Pero sana malaman namin kung totoong aswang ba talaga si Aling Maria o sadyang may sakit lang ito sa pag-iisip kaya kakaiba ang mga kinikilos niya. Ang dapat nating katakutan kung sa ating paghina at pagtanda, wala sa ating mag-aruga. Isang magsasaka ang nakuhukay ng drum na puno ng pera. Magkano kaya ang inabot ng laman ng drum na ito? Paano nahukay ng magsasaka ang nasabing drum na puno ng pera? Aksidente niya lang ba talaga nahukay? O merong nagturo sa kanya sa kinaroroonan nito? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, tara na at panoorin natin ang video na to. Alam natin na ang pagiging magsasaka ay isa sa pinakamahirap pero marangal na trabaho. Kinakailangan mo ng sipag, tiyaga at dedikasyon upang magawa mo ng maayos ang trabahong ito. Hindi biro ang tungkulin na ginagampanan ng magsasaka sa ating lipunan dahil sa kanila nanggagaling ang ilan sa mga pangunahing produkto na kinukonsumo natin sa pang-araw-araw, gaya ng bigas, gulay at prutas. Ngunit sa kabila ng kanilang trabaho ay kakarampot lamang ang kanilang kinikita sa pagsasaka. Pero kahit na mahirap, ay mapapabilib ka sa kanila dahil hindi sila sumusuko at patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay dahil meron silang pangarap. Yun ay ang mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral dahil alam nila na kahit magsasaka sila at hindi man nila natupad ang kanilang mga pangarap, nandiyan ang mga anak nila na bubuo sa pangarap nila. Kaya kahit nahihirapan na, wala sa bokabularyo nila ang salitang pagsuko. Kaya sa lahat ng magsasaka sa buong mundo, saludo ako sa inyo at maraming salamat sa sakripisyo nyo. Ang pagbubungkal at paghuhukay ng lupa ay isa sa mga gawain ng mga magsasaka. At dahil sa paghuhukay ng lupa ay merong isang magsasaka na taga Colombia ang pinalad na makahukay ng isang drum na punong-puno ng pera. Ang magsasaka na ito ay si Jose Mariana Cartolos na taga Colombia. Si Jose ay mayroong sariling lupa at balak niya itong gawing palm oil plantation. Isang araw, habang naghuhukay si Jose mag-isa, ay napahinto ito dahil naramdaman niya na may tinamaan ang pala niya na kakaibang bagay. Kaya itunuloy niya ang paghuhukay at mayroon siyang nakitang isang drum na nakabaon sa lupa. Dahil sa pagtataka, ay binuksan ni Jose ang drum para makita ang laman nito. At pagbukas niya, ay laking gulat niya nang makita niya na punong-puno ng pera ang laman ng drum. Hindi malaman ni Jose ang gagawin niya sa nasabing drum. Kaya nagdesisyon ito na ipaalam sa mga awtoridad ang kanyang natagpuan. Dali-daling pumunta ang mga pulis sa lugar kung saan nahukay ni Jose ang isang drum na punong-puno ng pera para mag-imbestiga. Ayon sa resulta ng investigasyon, ay umabot ang laman ng drum ng tumataginting na $600 million o kung i-convert sa pera natin ay aabot ng 30 billion pesos. Para ka nang tumama sa loto nun ng 100 beses, mapapasana all ka na lang talaga. Pero sa kasamaang palad, ang perang nahukay ni Jose ay hindi napunta sa kanya dahil inangkin ito ng gobyerno at sinabing gagamitin ito sa social economic program na alam naman talaga natin kung saan mapupunta ang malaking parte ng pera na yon. Hay nako, nakakalungkot lang isipin, di ba? Pati yung mga magsasaka na hirap na nagagawa pa nilang lamangan para sa sariling interes. Sinabi rin ng mga nag-iimbestiga na ang perang nahukay ni Jose ay pagmamayari ng isang sikat na drug lord sa buong mundo na si Senyor Pablo Escobar.
Kaya hinikayat ng gobyerno ng Colombia ang kanilang mga mamamayan na maghukay pa at hanapin ang mga nakatagong yaman na inilibing ni Pablo Escobar sa ilalim ng lupa. Sa mga hindi nakakakilala kay Pablo Escobar, siya ang isa sa pinakasikat na drug kingpin sa kasaysayan. Dahil noong panahon niya, siya ang pinakamalaking supplier ng cocaine sa buong mundo. At dahil sa linya ng trabaho ni Pablo ay hindi siya makapag-deposit sa bangko. Kaya ang ginagawa niya sa mga perang kinikita niya sa pagbebenta ng droga ay tinatago niya at inililibing sa ilalim ng lupa. Kaya naniniwala ang gobyerno ng Colombia na marami pang pera si Pablo na nakalibing sa mga lupain nila. Ito pa ang mga trivia tungkol kay Pablo. Alam nyo ba na gumagastos siya ng $2,500 para lang sa mga goma na ginagamit niya pantali sa kanyang limpak-limpak na salapi? At mayroon ding pagkakataon na ginawang anak ni Pablo. Alam nyo ba ang ginawa niya para maibsan ang ginaw ng anak niya? Nagsunog si Pablo ng $2 million na cash o 100 million pesos sa pera natin para lang maibsan ang ginaw ng anak niya. Alam natin na madaling kumita ng pera lalo't galing sa iligal. Pero kaibigan, hanggat maaari, wag na wag mong papasukin ang iligal na pamumuhay. Dahil kagaya ni Pablo, naging marangya nga ang buhay, pero dahil sa iligal na gawain, mabilis natapos ang istorya ng kanyang buhay. Kayo ba, kung meron kayong mahuhukay na ganong kalaking halaga ng pera, ipagbibigay alam nyo ba sa mga otoridad? I-comment mo na ang sagot mo para malaman natin ang iyong saloobin. At diyan nagtatapos ang kwento ng isang magsasaka na nakahukay ng drum na punong-puno ng pera. Maraming salamat sa pakikinig. Isa sa mga hindi mamatay-matay na kwento na merong totoong sirena. Nakakaintriga kasi, nakakaikot ng imahinasyon. Sa kalagitnaan daw ng kanilang island hopping, may nahagip di umano ang kanyang camera. May nakuhanan daw na parang buntot ng sirena. Maliligo lang sana kaming magbabarkada sa isang resort. Hindi namin nakalain na magkakaroon kami ng nakakatakot na karanasan. Nagsimula yun nung lumapit yung isang matandang babae sa akin. At sinabihan niya ako na mag-ingat daw ako sa pagligo sa dagat dahil meron daw nilalang doon na may gusto sa akin. Nung una, hindi kami naniniwalang magbabarkada, pero hindi pala biro ang sinabi sa akin ng matanda. Hindi ko akalain na makakakita ko ng totoong sirena. Nakunan pa nga namin ng picture, kaya mas lalo kaming natakot. Pero bago pa nakunan ang larawan, mabigat na raw ang pakiramdam ni JJ nung nag-swimming siya sa dagat. Habang naliligo kami sa dagat, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Napakabigat. Laging tumatakbo sa isip ko yung sinabi ng matanda tungkol sa sirena na gustong kumuha sa akin. Hindi ko maiwasang tumingin sa paligid dahil baka meron talaga. Tapos, nung nilubog ko yung ulo ko sa tubig, bigla kong may naaninag na malaking buntot ng isda sa di kalayuan. Di ko alam kung isda ba yun o sirena, pero iba talaga yung pakiramdam ko dahil hindi mawala yung kaba ko. Kanya nga raw Lolo Hermogenes. Minsan na raw nakakuha ng buhok ng sirena. Yung lolo ko may naikwento sa akin dati na nung kabataan daw niya ay may nagkagusto daw sa kanyang sirena. Gusto siyang isama ng sirena sa kaharian nito, pero hindi pumayag yung lolo ko dahil ayaw niya ng kalahating tao at kalahating isda. Tinanggihan niya yung alok ng sirena sa kanya, pero dahil gustong-gusto si lolo ng sirena ay binigyan daw siya nito ng hibla ng buhok na ginagamit ni lolo bilang pampaswerte. Pagkatapos na nangyari ay doon na nakilala ni lolo ko si lola, pero hindi daw makakalimutan ng lolo ko yung pangyayaring yun. Pero hindi lang daw ang di mano buntot ng sirena ang kanilang nakita. Pati na rin daw ang ulo nito. Nung tinignan namin yung mga picture ay nagulat kaming lahat. Dahil hindi lang pala yung buntot ng sirena yung nakunan namin ng larawan, pati pala yung mukha nun nahagip din ng kamera. Doon mas lalo kaming naniwala sa sinasabi ng matanda na may sirena talagang gustong kumuha sa akin. Pakiramdam ko dahil sa lolo ko kaya ako nilapitan ng sirena at baka nararamdaman nun na may connection ako sa dati niyang minamahal na tao kaya gusto niya rin akong kunin. Pero ayon sa isang barangay kagawad, posibleng ang nalitratuhan daw na sinasabing buntot ng sirena galing daw talaga sa mga nagpa-practice lumangoy.
Nung sinabi sa amin ni Kagawad na baka hindi sirena yung nakita namin, medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Sinabi kasi ni Kagawad na baka yung mga nag-aaral sa mermaid school yung nakita namin. May mga nag-aaral pala na free diving sa lugar kung saan kami naligo at ang ilan sa mga yon ay nakasuot ng pang-sirena. Yun siguro yung nakuhanan namin ng picture. Sa likod ng ating imahinasyon, mabilis na nabibigyang buhay ng isipan kahit pa ang mga bagay na mahirap paniwalaan. Isang giant king cobra ang nahuli matapos makatuklaw ng babae na naging dahilan ng pagkasawi nito. Hindi natin alam kung kailan babawiin ang buhay na pinahiram lang sa atin. Kahit na bata, matanda, payat man o mataba, kung oras mo na, wala ka nang magagawa pa. Nagkakatalo na lang sa kung paanong paraan ka malalagutan ng hininga. Maaaring sa katandaan o dahil sa sakit. Pero minsan pag minalas-malas, yung hindi mo inaasahan, gaya na lamang ng matamaan ng ligaw na bala o di kaya matuklaw ng isang giant king cobra. Ganyan ang nangyari sa isang babae matapos matuklaw sa paa at nang mahuli ang cobra ay nagulat sila dahil sa kakaibang laki nito. Pero bago natin simulan ang kwentong ito, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat! Ang king cobra ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang isang tuklaw nito ay naglalabas ng makamandag na likido at kayang pumatay ng isang elepante o katumbas ng 20 katao. Kaya naman isa ito sa dapat mong iwasan kung sakaling makakita ka nito sa iyong dinadaanan. Ito ang hindi napansin ng isang babae matapos matuklaw ng isang giant king cobra. Si Irene na 15 taong gulang ay bunso sa 5 magkakapatid. Kaya naman kahit simple lang ang kanilang pamumuhay sa bukid, ay tinuturing siyang prinsesa ng kanyang pamilya dahil siya lamang ang nag-iisang babae sa kanila. Mahal na mahal si Irene ng kanyang mga magulang, hindi dahil sa bunso ito o siya ang pinakabata, kundi dahil masipag ito sa gawaing bahay at malambing ito sa kanyang mga magulang. Dahil nag-iisang babae si Irene sa 5 magkakapatid, ay madalas itong pinagsasabihan at pinagtatanggol ng kanyang mga kuya. Kaya naman kapag may nagpaiyak na lalaki sa dalaga, ay 4 na barako ang gaganti para sa kanya. Pero dahil 15 taon na si Irene, ay hindi talaga may iwasan na magkagusto ito o humanga sa lalaking kaidaran niya. At syempre, mayroon ding mga nagkakagusto sa kanya. Alam naman natin na ang mga kabataan ngayon ay may taglay na kapusukan. Kahit bantay sarado sa Irene ng kanyang mga kapatid, ay nagawa pa rin ito na magkaroon ng nobyo. At ang binatang ito ay si Carlo na 16 na taong gulang. Madalas na tagpuan ng dalawa ay sa may paanan ng bundok. Kaya naman maraming halaman at damo ang dinadaanan nila upang makapagkita lamang silang dalawa. Sa kanilang lugar ay hindi na bago ang makakita ng ahas dahil maraming bukurin sa kanila at malapit sa kabundukan. Minsan nga ay may napabalita sa kanila na may isang king cobra daw na gumagala sa kanilang lugar na tumuklaw at pumatay sa isang kalabaw. At ang sabi pa ay hindi lang ito basta ordinaryong king cobra dahil higit na mas malaki ito kumpara sa mga normal na sukat ng king cobra. Kaya naman tinawag nila itong giant king cobra. Marami ang gustong makahuli sa nasabing giant king cobra dahil marami-rami na rin itong napinsalang mga hayop na pagmamayari ng mga tao sa kanila. Kaya naman gusto na nila itong mahuli dahil baka sa susunod ay hindi lang hayop ang tuklawin ito, kundi makapangbiktima na rin ito ng tao. Dahil alam naman natin na kahit tayo ay maaari nilang tuklawin kung sila ay ating aksidenteng masaktan o maramdaman nila na sila ay nasa panganib. Alam ng mga magulang ni Irene na maraming makamandag na ahas ang gumagala sa kanilang lugar, lalo na sa may parteng bundok. Kaya lagi nilang pinagsasabihan ng dalaga na mag-iingat tuwing lalabas ng bahay. Dahil kung sakaling matuklaw ito ng ahas, ay malayo-layo pa ang ospital sa kanila. At ang masama pa ay kakaunti lamang ang supply ng antivenom. Isang araw ay nagkasundong magkitang magkasintahan na si Irene at Carlo sa kanilang tagpuan sa may paanan ng bundok. At ang kanilang masayasanang pagkikita ay mapapalitan ng matinding lungkot dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sa pagkikita ng dalawa
ay mababaka sa kanilang mga mukha ang tuwa at saya dahil ilang araw din nilang hindi nakita ang isa't isa. Kaya naman halos hindi matapos-tapos ang kanilang pag-uusap at puro tawanan ang maririnig sa kanila. Pinag-usapan din nila na kapag makatapos na sila ng high school ay ipapaalam na nila sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon upang maging formal na silang magkasintahan. Punong-puno ng pangarap sina Irene at Carlo sa tuwing sila ay nag-uusap, kaya naman pangako nila sa isa't isa na tatapusin nila ang kanilang pag-aaral upang makatulong sila sa kanilang mga magulang bago sila tuluyang maging mag-asawa. Pero isang pangyayari ang sisira sa pangarap ni Irene at tatapos sa kanyang buhay. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay nagpasya na sila na umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Kaya naman naunang naglakad si Irene at nakasunod lamang si Carlos sa kanya dahil hindi sila pwedeng magsabay at baka may makakita sa kanila at may magsumbong pa sa mga kuya ni Irene. Pero habang naglalakad ang dalaga, ay hindi niya sinasadyang matapakan ng isang king cobra dahil sa mga damong nakapaligid sa daan. Kaya naman agad natuklaw si Irene at humingi ng tulong sa binata. Nakita ni Carlo ang king cobra at kinumpirma niya na ito ang giant king cobra na napapabalita sa kanila. Dahil sobrang laki nito at tila hindi normal ang sukat, sapagkat mas malaki pa ang haba nito kumpara sa tao. Agad na pinasa ng binata si Irene upang makahingi ng tulong. Pero pagdating nila sa bahay nila Irene ay ilang sandali pa ay binawian na ng buhay ang dalaga. Napaiyak na lang si Carlo at kinuwento sa pamilya ni Irene ang nangyari. Kaya naman dahil sa galit ay sinabi ng mga kapatid ni Irene na hahanapin nila ang giant king cobra at kanilang papatayin. Tinuro ni Carlo kung saan niya huling namataan ang giant king cobra at sinuyod ng magkakapatid ang lugar. Ilang oras din sila nag-ikot-ikot sa pinangyarihan ng insidente hanggang isang sigaw ang kanilang narinig dahil nakita ng isa sa mga kapatid ni Irene ang giant king cobra at dali-dali itong hinuli ng may pag-iingat. Hindi muna nila pinatay ang giant king cobra dahil nais ng magkakapatid na patayin ito sa harap ng kanilang mga magulang. Kaya naman dinala nila ito sa kanilang bakuran at doon pinagtatagahan nila ito habang pumapatak ang kanilang mga luha hanggang sa tuluyan na ring namatay ang giant king cobra. Alam naman ng mga magulang na Irene na hiram lamang ang buhay ng kanilang anak, pero ang hindi nila matanggap ay kung paano ito binawi sa kanila. Maraming salamat sa pakikinig.